Kabilang si pambansang kamao Manny Pacquiao sa listahan ng Forbes magazine ng highest paid athletes o mga atletang may pinakamataas na bayad sa buong mundo. At kahit limpak-limpak na ang perang napanalunan ni Pacman sa boxing, hindi pa rin daw siya paaawat sa pagsampa sa ring. Nakatutok si Maria Ausente. Tila wala pang balak magretiro si pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa pagbuboxing, bagamat kasado na ang part 3 ng bakbakan nila ni Juan Manuel Marquez. May bagong malaking offer daw kasi kay Pacman, ang isang Mexicanong bilyonaryo para labanan ng isang bata at undefeated na Mexican boxer ni si Saul Canelo Alvarez. Maganda yan dahil may iba naman. Gusto ko yan basta magkasundo lang sila ni Bob Arum at si Bob Arum naman ang namamahala about sa negosasyon. Hindi ko pa nakita yun hindi ko pa kilala yun. Masaya rin si Pacquiao matapos mapabilang sa 50 highest paid athletes ng Forbes magazine. Nasa ika-24 na pwesto si Pacman na kumita daw ng $25 million o katumbas na mahigit 1 bilyong piso mula May 1, 2010 hanggang May 1, 2011. Nanguna sa listahan si Tiger Woods na may kitang $75 million o mahigit 3 billion pesos. Pumangalawa naman si Kobe Bryant sa kitang $53 million o mahigit 2 bilyong piso. At pumangatlo si LeBron James ng Miami Heat na kumita ng $48 million o mahigit 2 bilyong piso nitong nakaraang taon. Masaya tayo dahil siyempre pinaghirapan din natin lahat ng mga na-achieve natin sa buhay. Naghirapan natin at nakilala ang ating bansang Pilipinas. Bukod sa boxing, busy rin si Pacquiao sa pagiging kongresista. Malapit na raw simula ng ospital na kanyang ipapatayo sa kanyang probinsya. Dagdag na tulong daw dito ang 7 ambulansyang ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Si Pacquiao din kasi ang bagong endorser ng ahensya. Maria Ausente, Nakatutok, 24 Oras. Sa paglaki ng populasyon at paglawak ng industrialisasyon, tumataas ang demand sa tubig na nagre-resulta sa pagkaubos ng groundwater. Kaya naman, isa ang krisis sa tubig sa mga nais tugunan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Nakipag-ugnayan na sila sa DENR para sa mga proyektong magpapanatili ng supply ng malinis na inuming tubig. Ipinahag ito sa Environment Forum ng PCCI bilang paggunita ng World Environment Day. Kabilang sa mga nagsalita sa forum, ang Vice President for Environment ng PCCI na si Attorney Felipe Gozon, Chairman at CEO ng GMA Network. Bukod sa tubig, isinusulong din ng PCCI ang energy conservation, waste management, gayon din ang recycling ng plastic. Panahon na rin daw para labanan ang paglala ng climate change. The responsible management of water is an absolute necessity. The time for solutions is now. We are going to help this industry, but let's work together. Let's see to it that this is something that clean energy, that the environment protection could be sustainable. Ni Jeneline Mercado ang pahayag ng kanyang biological mother sa isang interview. Aminado si Jen na masama ang loob niya at hindi niya raw matatanggap ang mga sinabi ng kanyang ina. Ang mga detalye sa chika ni Kata Tibayan. May hinanakit at sama ng loob si Jeneline Mercado sa kanyang biological mother dahil sa kanyang mga binitiwang pahayag sa isang showbiz-oriented talk show. Tungkol sa mga pang-aabusong dinanas ni Jeneline nung bata pa siya. Sinabi ng nanay ni Jen na hindi raw totoong battered child ang aktres. Noong January, huling nakausap ni Jeneline ang kanyang biological mother na nakabase na sa ibang bansa. Ngunit dahil sa mga ipiniratang sa kanya, in the long run, hindi naman niya ako talaga tinanggap so this happened. So hindi ako, sa ngayon, ang sama-sama talaga ng loob ko. Ang sakit-sakit na mga ginagawa niya. At hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to. Dahil sa kanyang karanasan nung bata pa siya, tinitiyak niyang hindi ito maulit sa kanyang anak. Nandun ako sa disciplinarian side. Na-appreciate naman daw ni Jeneline ang efforts ni Patrick Garcia sa kanilang anak na si Alex Jazz o AJ. Madalas daw dalawin ni Patrick si AJ at ngayong balik eskwela ang bata, mismong si Patrick ang sumusundo sa anak. Napag-usapan na rin ni Jen at Patrick ang tungkol sa pakikipag-date ng aktres kay Luis Manzano. Basta daw aalagaan ako. Pero for now,
Wala pa akong ganyang relationship. Hindi pa ako open for another commitment. So, Katatibayan updated sa showbiz happenings. Sumabak na rin sa showbiz ang isa pang anak na lalaki ni Francis Magalona na si Frank. May sibling rivalry na nga ba sila ng mga kapatid na sina Maxine at Elmo? Makichika kay Nelson Canlas. Isang Magalona na naman ang sumusubok sa showbiz ngayon. Si Frank ang panganay na lalaki ni Pia at ng yumaong master rapper. Hinintay muna raw ni Frank na magtapos sa kolehiyo bago siya sumabak sa showbiz. Leading man si Frank sa kapuso drama-ramang Blues ang Itim. Actually, pag-graduate ko dapat mag-focus dapat ako, handle ko dapat yung business. Kaya lang, yun nga, hindi ko inasahan na darating itong opportunity na to. So yun, kinuha ko lang yung opportunity. Aminado si Frank na kumukuha siya ng ilang tips sa pag-aartista mula sa kanyang ate na si Maxine, maging sa nakababatang kapatid na si Elmo na tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama bilang isang aktor at rap artist. Dahil pare-pareho na ang pinasok na larangan ng magkakapatid, hindi kaya nagkakaroon sila ng rivalry? I don't think so because yun nga, different naman yung fields na pinupuntahan namin kasi I think for me mas nakafocus ako dun sa sa music entertainment and well, dun ko gusto mag-focus ngayon and of course si Frank mas siya ngayon sa pagdadrama. I know that everyone has been trying to push na may sibling rivalry pero wala talaga. Si Max ang pinakamatagal na sa showbiz, so kami naman as her siblings, kumbaga meron naman kaming respeto for her. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Usap-usapan naman ngayon sa internet ang bagong accessory ng teen pop heartthrob na si Justin Bieber. Kapansin-pansin kasi ang black stud earrings na suot ni Justin nang tanggapin niya ang Best Jaw-Dropping Moment Award sa 2011 MTV Movie Awards. Ngayon lang daw naghikaw si Justin. Hindi rin inaasahan ang pagdating niya sa award show. Kaya marami ang na-surprise nang bigla siyang lumabas mula sa backstage para kunin ang kanyang golden popcorn trophy. Parangal ito para sa kanyang pelikulang Never Say Never. At yan po mga may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiago. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.